Yes, welcome back po sa ating channel. This is our reactions. And today is July 22 na po, madaling araw dito sa Pilipinas. Then tayo po muli ay magbibigay naman ng reactions and comments sa mga latest news, latest ganap na nangyari sa ating bansa. So balik tayo dito sa impeachment trial. Day 8, I think day 8 na ng impeachment trial at ang isinalang na po na witness ay si Director Attorney Matibag. At ang discussion pa rin ay tungkol sa grave threat or Article 4 ng impeachment case ni VP Sara. So, i-summarize lang natin to yung nangyari. Bigyan lang natin ng konting reaction. So, kasi medyo mahaba to. Tingnan na lang natin yung iba, no? Pakapyaw na lang. Tapos magbigay na lang tayo. So, una nga is yung nagtanong is yung ating prosecution team, pinangunahan ni Attorney Luis Tro, no? Yung paraan ng pagtatanong niya o yung parang gusto niyang ilabas dito, ipahiwatig is yung kung gaano ka-violente yung ating VP Sara. No? Inilabas nila dito yung mga naging investigasyon ng NBI during and after doon sa grave threat. No? Ipinapakita lang dito ni Luis Tro yung mga statement ng mga ibang witness, katulad ni Las Cañas at yung iba pa tungkol sa partisipasyon o kung ano yung involvement ni VP Sara. No? Ang katulad na rin yung isa pa is yung kung paano sinaktan or kung paano ang naging reaksyon ng VP Sara nung pinagsasapak niya yung nagpapatupad lang ng batas o nung nagpapatupad lang nung desisyon ng korte doon sa Davao, no? Yun nga yung sheriff na hahampas niya o pinagsusuntok niya. So, yun ang mga isang punto na pinakita ng prosecution kung gaano kabayolente ang ating VP Sara at gusto lang nilang patunayan dito na parang seryoso yung VP Sara sa mga ginawa niyang pagbabanta. Parang kaya niyang gawin yung pagpapatay sa ating Pangulo, First Lady at saka Speaker. Kasi nga, yun yung yung pinakita nila dito. Ngunit, naging issue dito is yung mga pinakita nilang ebidensya ay hindi daw maaaring gamitin at hindi daw pwedeng pagbasihan ng katotohanan kasi hindi naman sila yung witness talaga, no? Hindi sila yung first person, no? Hindi sila yung pinaka-primary witness. Kumbaga, yun lamang ay yung mga nakuha nila na nakalap ng nila na ebidensya base doon sa witness or sa first witness or first um, person, no? Parang ganon. So, hindi siya authorized, walang signature, yun yung mga comment nila, Xerox copy, and again, mga technicalities. So, yun din naman din sinang-ayunan ng ating prosecution team. Ang pinakapuntunganan nila dito is yung hindi naman yung katotohanan ng sinabi ng mga witness. Ang inaano lang nila dito is yung kung gaano kabayolente or ano yung karakter ng VP Sara. Kung ano yung karakter niya, kung gaano siya umasta, at kung paano siya kumilos, no? Kumbaga, sa ginawa nila ito is parang pinapakita nila na kaya ng Vice Presidente na gawin yung mga bagay na sinabi niya, yung pagbabanta nga niya, ay kaya niyang ipapatay yung Pangulo, First Lady at yung Speaker. No? So sa panig naman nung defense kanina, after ng suspension, so sa defense, ang unang atake niya, si Binluan, Attorney Binluan, ang unang atake niya is yung kaalaman ni Attorney Matibag doon sa ginawang pagsagpina sa mga tao, sa paglagda ng mga tao, ng mga person involved dito, at yung mga naunang investigasyon ng NBI.
dito ay parang gusto niya ipakita dito nung Attorney Binduan, walang personal knowledge ang ating NBI director, which is true naman kasi siyempre nagkaroon lang siya ng report, kumbaga na-receive niya yung report nung siya na ay NBI director. So na-endorse sa kanya yon yung mga document at through meeting nga and through documents, yun lang yung pinaka-personal knowledge niya. No? Hindi naman siya yung naunang nag-imbestiga dito. Parang na-endorse na, kumbaga may unang gumawa, tapos ipinasa sa kanya. Parang ganun lang. Kasi siya na yung bagong director. No? So yung next na concern naman, yung atake niya, ay yun pa rin yung same video na pinakita niya dun sa dalawang naunang testigo ng NBI personnel, sila Lotok. Tinatanong niya dito kung nagkaroon ng investigasyon ng NBI tungkol dun sa mga akusasyon ni BP Sara. Katulad nga nung pamimigay na daw ng pera ni Romualdez dun sa iba't ibang lugar. Pagpunta niya sa iba't ibang lugar, bumigay ng pera. Pati daw yung akusasyon ng mga korupsyon, no? Inibistigahan daw ba ng ating director, no? Sagot naman ng NBI director is kung merong ebidensya at merong isinampa sa kanila or merong inilapit sa kanila, merong isunumbong, why not, no? Imbestigahan nila yan. Pero sa ngayon is wala naman, hindi naman lumalapit yung mga nagrereklamo ng ganyan. So another atake ng Attorney Binluan is yung tungkol sa asawa niya, no? Magandang parte to kasi maganda yung bakbakan dito. Nahuli ni Matibag yung pagkakaano sa kanya, no? So kasi yung asawa ni Matibag isang congressman at isa rin to sa nagsulong daw ng impeachment, nag-endorse ng impeachment, no, para dun sa kay BP Sara. So ang sagot naman dito ni Director Matibag is wala namang kinalaman yon or malayo or hindi siya attached dun sa responsibilidad ng NBI para mag-conduct ng investigation sa mga grave threat or gantong klase ng mga inciting to sedition. No? So magkaiba sila, hiwalay sila, legislative yung isa and executive yung isa. So may separation, sinasabi. So hindi naman kailangan na ipaalam ng asawa na, oh, ganito, ganyan, kailangan kong gantuhin to, imbestigahan to, ganyan. Kasi minsan naman, oh, kailangan kong pumirma dito para mag-ganyan. Wala namang ganun, no? So, yun, no? Yun yung isang atake na hindi rin naman naituloy ng Binduan kasi nga nahuli siya doon sa mga pagtatanong niya, no? Kung saan siya papunta. No? Kaya nag-change topic siya. Ilang beses siya nag-change topic, parang ilang beses siya nabara kasi sa mga statement niya, no? So, another atake niya is ito yung isa, tinitira nila yung public trust rating ng ating Pangulo, no? Parang kinukumpara nila, mataas daw yung trust rating ni BP Sara. So, ito daw ba ay nagba-violate ng public trust, ng betrayal of public trust para dun sa BP Sara natin. No? Ang sagot natin dyan o ang ating reaction dyan is same, doon katulad sa sinabi nila Kiko Pangilinan at ni Director Matibag, ang mga surveys ay paiba-iba at hindi naman nagsasabi na kung mataas ang survey mo, same din yung hindi ka na nagba-violate ng public trust. No? Ang mga survey is hindi naman pare-parehas. Merong survey katulad nito na mataas yung isang politiko, pagdating naman doon sa kabilang survey, mababa siya. So iba-iba, no? At iba-iba rin talaga yung yung mga pinagkuhanan, no? Hindi naman pare-parehas, no? At ang survey ay hindi rin naman nagsasabi na kung panalo ka na sa survey ko na talaga pinaka-presidente, no? So nag-iiba yan, no? Katulad nga nung nangyaring election sa last presidential election, national election,
mababa si PBBM nung una, tapos bigla namang tumaas nung campaign na, no? Tumataas yung kanyang rating nung campaign na. So, hindi mo pwedeng ihalin tulad yung public trust rating survey dun sa violation of public trust, no? Kasi nga, may nagawa siyang grave threat, may nagawa siyang uh, inciting to sedition na yun ang kanyang uh, hinaharap ngayon sa impeachment trial, yung ginawa niyang mga pagbabanta. So another one, yung marami rin siyang ito, yung this is the another one, yung Inday sa Bratinela, no? Bratinela. So, ito, tinitira niya si Director Matibag dito tungkol naman sa pagsusulat niya ng gantong mga articles, no? Mga gantong media news, no? Ang sagot naman dito ng ating Director Matibag is hindi naman daw sa kanya nanggaling yung salitang Bratinela. Ayan ay nanggaling din daw mismo sa ama ng ating VP Sara na si Rodrigo Duterte, no? Sa kanya daw nagsimula yan at nung panahon na sila ay magkakasama pa noong last administration, sa kanya na daw niya naririnig daw ni Director Matibag yan kay Rodrigo Duterte. Yan daw talaga ang tawag niya kay VP Sara, no? So, last, ano pa ba yung isa? So halos yun lang, no? Yun lang yung mga banat or yung mga uh, uh, bato o yung mga binato, pinukol na paninira or pang-discredit sa witness, no? And sinisira yung credibility niya pero hindi natibag, hindi nasira ang kredibilidad. Baga hindi nga natibag si Matibag, no? Ang huling part ng ating impeachment is yung siyempre yung mga pagtatanong na at pagpo-confirm or ilang mga questions and confirmation clarifications ng ating mga senator judges, no? Isa na diyan yung sinabi ni Tulfo, yung nangyari doon sa pagbabanta last administration kay Pangulong Duterte ng isang guro, no? Na kung saan alam naman natin walang kakayahan, pero hinuli agad at kinulong, no? Tinanong din dito ni Tulfo ano yung pagkakaiba nung ginawa noon sa ginawa ngayon, no? Sagot diyan ni Atty. Matibag is yung isa is mataas ang posisyon, VP Sara, may posisyon sa public officials, yung isa naman is isang guro, isang normal na hindi ganong kalaki, no? And alam naman natin yung isang guro na nagbanta, kahit na nasabi niya yon, wala naman siyang kakayahan talaga na gawin yon, no? Hindi katulad ng ating VP Sara, isang bigating tao, merong kakayahan. Kasi nga, nasabi na niya mismo na meron na siyang nakontrata, meron na siyang nakausap at sumang-ayon yung nakausap niya, di ba? So, hindi naman na natin kailangan pangalain yun, paulit-ulitin dahil talagang nilumabas sa bibig na ating VP Sara. And dito, ano pa yung kaibahan? Nung nakaraang taon o nakaraang administrasyon, nakulong yung guro, no? Pero napalaya kasi nga kulang sa ebidensya, no? Wala naman talaga kasing kakayahan yun, talagang magpalaya yun. At isa pa is, ang ginawa is warrantless arrest, no? So medyo mahirap yun. Humuli ka ng isang tao nang wala man lang warrant, no? At hindi pa kompleto yung investigasyon. Dito, ang kaibahan naman daw ng sinasabi ni Director Matibag is marami silang tinitingnan anggulo. Talagang na hinihimay-himay nila ang mga ebidensya at talagang sinisilip lahat, no? Kumbaga, hindi lang sila nag-i-stop doon sa grave threat na ginawa. Talagang inaalam nila kung sino pa yung kinontrata ng ating VP Sara, no? So, although pwede nilang hulihin, ayaw lang nilang magaya doon sa nangyari sa guro. Kasi baka pag hinuli nila ang isang opisyal na nagbanta, is masayang yung pagsasampa nila ng kaso, pagpapakulong, kasi mapapalaya lang din dahil kulang sa ebidensya.
So, ang huling reaction natin ay para kay Pia na wala sa buong hearing tapos sumulpot sa hulihan. Katulad ni Alan Cayetano. Yung magkapatid na Cayetano, last minute, parang last minute humabol, no? At saka nagtanong at kung ano na pinagsasabi, no? Nakakatawa lang dito kay Pia, parang pinapagalitan niya yung prosecution na iharap daw yung dapat tunay na witness, ang tamang witness, tapos gawin daw ang naayos ang trabaho. Pero kung titingnan natin, kung ako tatanungin, sana ginawa niya yung trabaho niya. Dapat maaga siya nandyan, nakinig siya ah, buong magdamag o buong oras ng impeachment. No? Dapat nakinig siya para naman hindi siya huli-huli ng pagtatanong niya. Dapat tinanong niya habang nasa proseso ng pagtatanong yung prosecution at defense counsel. Kung ako, gawin mo rin sana ang tamang trabaho mo. No? Sa pangpunto doon is, nagbigay-bigay ka ng iyong pahayag, tapos wala ka palang notes, hindi pala kompleto notes mo, nagpapatagal ka lang. Actually, yung parang reaction nga ng ibang doon, no? Kung makikita natin parang marami nag-react doon sa ginawa ni Pia kay Tani. So, baka brat din nila din. Anyway, no? So, yun yung kanyang last uh, highlights ngayon o yung mga pangyayari ngayon sa impeachment trial. And akin lang dito, pinakapunto ko rito, sa panig ng prosecution, alam nyo, kahit hindi nyo na ipakita kung gaano ka-violent si VP Sara is no need na, no? No need. Kasi doon pa lang sa grave threat and inciting to sedition, doon sa ginawa niya, doon sa mga nilabas niya na pagbabanta, alam naman natin kung gaano siya ka-violente at marami naman ng video na papatunay nun. Hindi naman din niya itinatanggi yun. And doon naman sa panig ng defense, no? Medyo yung defense, yung tingin ko lang dito, no? Medyo yung defense, yung parang nasisira lagi yung diskarte kapag nabubutasan siya, no? Kapag alam na kung saan siya papunta, biglang merong nag-o-object at sinasabihan din na biglang napuputol yung kanyang yung parang kanyang napuputol yung kanyang tempo, no? Parang nandun na siya dun sa kanyang biglang napuputol. Kasi nahaharang, no? At nababara yung kanyang question. So, kaya bigla siya napapaswitch ng topic, biglang napapaiba ng tanong, at biglang napapaiba ng discussion, no? Iba na yung sinasabi, no? Anyway, so yun lang, no? So, bukas, meron pa uli. Gusto nila, nag-request kasi ang defense ng dagdag na time para tingnan daw yung mga additional evidence o mga additional documents na isinabmit, no? Although sa atin, parang wala na yon kasi is hindi naman kailangan sila Scanias doon at hindi naman na kailangan yung iba pa. Naipakita na naman ng defense yung kanilang mga itanong dito, no? Halos parang wala na may tatanong to bukas eh. And ang ating prosecution, nailabas na rin ng kanilang mga tanong at kanilang mga punto, no? So, tingin ko bukas is wala na lang ganong after na lang nito, after ng usapan is magsisimula na or discussion na para dun sa second article na pag dedebatehan nila. So, yun lang at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. So, sunod saka tayo magbigay ng paghimay-himay ng video at bigyan uli natin ng mas iba pang komento o mas malalim pang reaction, no? So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood, no? Kita-kita ulit tayo sa susunod. Yep, thank you very much. Goodbye po. Good night. Good night.